50 milyong piso. Iyan ang halaga ng buhay ng apo ko, 50 milyong piso. Iyan ang presyo ng tiwala na ibinigay ko sa kanila. Nakadilat ang mga mata ko habang nakahandusay ako sa matatalim na bato. Ramdam ko ang init ng dugo na umaagos mula sa aking ulo. Ramdam ko ang pagkadurog ng aking balikat. Pero mas masakit ang nakita ko bago ako bumagsak. Hindi ito aksidente. Nakita ko ang kamay niya. Nakita ko ang kamay ni Rico, ang kasosyo ng apo ko, at nakita ko ang mga mata ni Bea. Ang babaeng pakakasalan dapat ng apo ko. Wala silang luha, walang gulat. Ang nakita ko lang ay ang malamig na tingin ng mga taong naghihintay na mamatay kami. Tinulak nila kami. Inakala nila na patay na kami. Inakala nila na ang kwentong ito ay magtatapos sa isang malungkot na libing. Ang sakit isipin. Parang tinutunaw ng asido ang puso ko. Tinuring ko silang parang sarili kong mga anak. Si Bea, ilang beses ko siyang ipinagluto ng sinigang tuwing dadalaw siya sa bahay. Ilang beses ko siyang tinawag na anak. Si Rico, tinulungan ko siya sa negosyo. Tinuro ko sa kanya ang lahat ng alam ko sa makina. Binuksan ko ang pinto ng bahay ko para sa kanila. Pinakain ko sila sa lamesa ko. Pero ang sukli nila ay kamatayan. Wala silang utang na loob. Wala silang galang sa matanda. Para sa kanila, isa lang akong ulyanin na lolo. Isang matandang mekaniko na amoy langis at grasa. Isang sagabal sa plano nilang magpayaman. Narinig ko ang bulungan nila sa itaas ng bangin. Hindi sila humihingi ng tulong. Naghihintay lang sila. Naghihintay na maubusan ng hininga ang apo ko. Pero nagkamali sila ng kinalaban. Maling-mali sila. Ang akala nila, isa lang akong mahinang matanda na nag-aayos ng mga lumang jeepney. Ang hindi nila alam, bago ako humawak ng liabe, iba ang hawak ko. Hindi nila alam ang nakaraan ko sa Mindanao. Hindi nila alam na ang Lolo Antonio na tinatawanan nila ay dating kapitan sa Scout Ranger. Sinanay ako ng hukbo na mabuhay kahit sa impyerno. Sinanay ako na maging handa. Ang tawag nila dito ay trahedya. Pero para sa akin, ito ay digmaan. Hindi ito paghihiganti, ito ay katarungan. At sisiguraduhin ko na ang bawat patak ng dugo ng apo ko ay pagbabayaran nila. 5 bawat 5, hanggang sa huling sentimo magugulat sila. Dahil ang matandang tinulak nila sa bangin ay siya ring hihila sa kanila pababa sa kulungan. Bago natin ituloy ang kwentong ito, nakikiusap ako. Pindutin niyo muna ang subscribe button, i-like niyo ang video na ito para kumalat ang katotohanan. At sabihin niyo sa comment sa ibaba. Taga saan po kayo nakikinig ngayon? Gusto kong malaman kung saan umaabot ang ating kwento. Handa na ba kayo? Simulan na natin ang Kabanata 1. Ang araw na iyon ay dapat masaya. Maaliwalas ang langit. Si Marco, ang apo ko, ay tuwang-tuwa. Lolo Antonio, sabi niya kanina, ang ganda ng view dito. Perfect para sa picture namin ni Bea. Tumingin ako sa kanya. Ang gwapo ng apo ko, 28 anyos. Puno ng pangarap, siya na lang ang natitira sa akin mula nang mawala ang mga magulang niya sa aksidente noong barmi sa may harang naman na railings. Gawa sa kahoy at bakal. Mukhang matibay. O iyon ang akala namin. Lolo, dahan-dahan ka diyan, sabi ni Rico. Nasa likuran ko siya. Ang boses niya ay parang puno ng pag-aalala pero may kakaiba sa tono niya. Masyadong maingat. Pero sa alaala ko parang naka-slow motion ang bawat segundo. Si Marco ay sumandal sa railings para kumuha ng litrato. Isang simpleng sandali, pero biglang bumigay ang kahoy. Parang hindi ito nakakabit ng maayos. Parang kinalag ang mga tornilyo. Lolo, hindi ako nag-isip. Ang katawan ko kahit 68 anyos na ay kumilos ng kusa. Marco, sigaw ko, tumalon ako pasulong. Inunat ko ang kamay ko para abutin siya. Ang mga daliri namin nagdikit. Naramdaman ko ang init ng balat niya. Mahahawakan ko na sana siya ng mahigpit. Maililigtas ko na sana siya. Hindi hangin, kamay. 2 kamay na tumulak sa akin ng malakas. Hindi ito tulak ng taong gustong tumulong. Ito ay tulak ng taong gustong pumatay. Isang malakas na lagutok. Bumagsak ang balikat ko sa isang matigas na bato. Ang sakit ay parang kidlat na tumama sa buong katawan ko. Nawalan ako ng hangin. Pumuti ang paningin ko. Kumulong ako ng ilang metro.
bago ako tumama sa isang puno ng palumpong. Tumigil ang pagbagsak ko, habol ko ang aking hininga. Bawat hinga ay parang may tumutusok na kutsilyo sa dibdib ko. Marco, sinubukan kong tawagin ang pangalan niya, pero walang boses na lumabas, puro ungol lang ng sakit. Pinilit kong imulat ang mata ko, malabo ang paligid. Pero nakita ko ang bangin. Ako ay nakasabit sa isang mababaw na parte, pero si Marco, nahulog siya ng mas malalim. Aha! Narinig ko ang sigaw mula sa ibaba. Mahina, pero boses yon ni Marco. Sinubukan kong gumalaw, gusto kong tumayo. Gusto kong bumaba para tulungan siya. Pero ayaw sumunod ng katawan ko. Ang kaliwang braso ko ay nakabali sa posisyon na hindi natural, bali ang buto sa balikat. Tumingala ako sa itaas. Sa gilid ng bangin kung saan kami nahulog, inaasahan ko na makikita ko ang mukha ni Bea at Rico na nagpapanik. Inaasahan ko na maririnig ko silang tumatawag ng tulong. Inaasahan ko na gagawin nila ang lahat para sagipin kami. Pero hindi iyon ang nakita ko. Nakatayo sila doon. Si Bea, mukha silang nanonood. Nagtagpo ang mata namin ni Rico. Alam ko na ang katotohanan, ang sirang railings, ang pag-aaya nila sa liblib na lugar na ito, ang pagtulak sa likod ko. At ang masakit, gusto nilang mamatay ang apo ko, ang taong nagmahal kay Bea ng buong puso para lang sa pera. Nanatili akong gising kahit na gustong-gusto nang sumuko ng katawan ko sa sakit, kahit na dumidilim na ang paningin ko. Pinilit kong manatiling gising dahil narinig ko ang sinabi ni Rico. Wala nang signal dito, sabi niya habang hawak ang telepono niya, pero hindi naman siya nagdi-dial. Nagpapanggap lang siya. Bababa ako sa highway, sabi niya kay Bea. Matatagalan ako. Naintindihan ko agad ang plano nila, iiwan nila kami dito. Hahayaan nilang maubusan ng dugo si Marco. Hahayaan nilang mamatay ako sa lamig at sakit. At pagbalik nila kasama ang pulis, bangkay na lang ang aabutan. Isang malungkot na aksidente sa bundok. Iyon ang kwentong isusulat nila. Pero hindi nila kilala kung sino ang tinulak nila. Inakala nila na isa lang akong lolo na mahina ang tuhod. Hindi nila alam ang dugo na nananalaytay sa ugat ko. Hindi nila alam ang mga pagsasanay na pinagdaanan ko sa gubat ng Holo at Basilan. Habang nakahiga ako doon, duguan at wasak ang katawan, may nagbago sa loob ko. Ang takot ay napalitan ng galit, ang sakit ay naging gasolina. Tinukot ko ang aking kanang kamay sa bulsa ng jacket. Nandoon pa ang lumang cellphone ko, ang cellphone na pinagtawanan nila dahil luma na. Pero hindi nila alam ang sikreto ng teleponong ito. Hintayin niyo lang, bulong ko sa sarili ko habang tinitignan sila sa itaas. Hindi pa tapos ang laban. Ito ang simula ng aking paghihiganti. Ito ang simula ng katapusan nila. Ang unang naramdaman ko ay hindi sakit, hindi hapdi, hindi bali ng buto. Ang una kong naramdaman ay ang lamig ng lupa sa aking pisngi, ang lamig ng kamatayan na tila yumayakap sa akin. Nakadikit ang mukha ko sa matigas na bato. Amoy ko ang alikabok, amoy ko ang tuyong dahon, at higit sa lahat, amoy ko ang kalawang, ang malansang amoy ng sarili kong dugo. Nasa bibig ko ito, mainit, mapait. Dahan-dahan kong inigalaw ang aking dila. May lasa ng tanso. Dugo nga, galing ba ito sa bibig ko o galing sa ulo ko? Tila ba ang buong mundo ay umikot ng mabilis kanina at ngayon, bigla itong huminto. Napakatahimik. Ang tanging naririnig ko lang ay ang ugong sa loob ng aking tenga, parang sirena na nasa malayo. Tiiing, tiiing, tiiing. Sinubukan kong huminga. Isang malalim na hininga sana para pakalmahin ang sarili, pero napigil ako. Naputol ang hininga ko, napalitan ito ng isang ungol. Aray, Diyos ko, ang sakit. Ang bawat paghinga ko ay parang may kapalit na libong karayom sa aking dibdib. Bawat galaw ng ribs ko ay parang tinutusok ng punyal. Nasa ilalim ako ng bangin. Alam ko na kung nasaan ako. Ramdam ko ang mga bato na tumutusok sa aking likuran. Wala ako sa malambot na kama. Wala ako sa talyer. Nasa ilalim ako ng bangin ng Benguet. Unti-unting bumalik ang alaala. Ang hiking trip, ang masayang kwentuhan, ang pagkuha ng picture, at ang tulak, ang malakas na tulak sa aking likuran sa gitna ng pagkahilo.
Sa gitna ng ugong sa aking mga tainga at sakit ng katawan, may narinig ako. Boses, boses ng tao. Diyos ko po, tulungan niyo kami. Nakilala ko agad ang boses na iyon. Kahit sa gitna ng impyerno, makikilala ko ang boses na iyon, si Bea, ang babaeng mahal ng apo ko. Ang babaeng dapat ay magiging asawa ni Marco. Ang babaeng tinuring ko na ring parang tunay na apo. Tulong! May nahulog! Tulungan niyo kami! Ang sigaw niya ay malakas, matinis, umaalingaw-ngaw sa buong kabundukan. Bumabangga ang boses niya sa mga bato at bumabalik sa akin. Kung isa kang estranghero na naglalakad sa malayo, kung ikaw ay isang magsasaka na nasa kabilang bundok, iisipin mong puno ito ng takot, iisipin mong puno ito ng pag-aalala, iisipin mong boses ito ng isang babaeng nawalan ng minamahal. Baka maawa ka pa, baka tumakbo ka pa para tumulong. Pero ako na nakahiga dito sa paanan ng bangin. Ako na duguan at bali ang buto. Alam ko ang totoo. Ako na ilang dekada nang nakikinig sa mga totoong sigaw ng takot sa Giyera, sa Mindanao, sa Jolo, sa Basilan. Narinig ko na ang sigaw ng inang nawalan ng anak dahil sa bala. Narinig ko na ang sigaw ng sundalong naubusan ng bala habang papalapit ang kalaban. Narinig ko na ang huling hininga ng mga kasamahan kong nalagutan ng hininga sa bisig ko. Alam ko ang tunog ng totoong takot. Alam na alam ko, ang totoong takot ay nanggagaling sa sikmura. Ito ay garalgal. Ito ay hindi makahinga. Ito ay nanginginig. Kadalasan, ang totoong takot ay walang boses. Ito ay tahimik. Dahil kapag totoo ang takot mo, nakalimutan mo ng sumigaw. Pero ang sigaw ni Bea, pakinggan nyo. Ito ay nanggagaling lamang sa lalamunan. Ito ay masyadong malakas, masyadong maayos, masyadong planado. Parang isang eksena sa radyo o telebisyon na paulit-ulit na ininsayo hanggang sa maging perpekto. Parang script na binabasa, walang kaluluwa, walang puso. Pinilit kong imulat ang aking mga mata, mabigat ang talukap ko, parang may pandikit. Nanlalabo ang aking paningin dahil sa dugo na tumutulo sa aking kilay. Pero kailangan kong makita, kailangan kong makasiguro. Dahan-dahan, bumukas ang aking mga mata. Ang unang nakita ko ay ang asul na langit. Napakaganda ng langit ngayon. Napaka-ironic. Napakaganda ng mundo habang ako ay naghihingalo. Pagkatapos, nakita ko ang gilid ng bangin. Mataas, malayo. At doon, nakadungaw ang dalawang anino. Nakita ko silang dalawa sa itaas. Si Rico, ang kasosyo ng aking apo sa talyer. Ang lalaking tinuruan ko kung paano magkalas ang makina, ang lalaking pinakain ko sa bahay ko tuwing Pasko, at si Bea, ang babaeng minahal ng apo ko nang higit pa sa kanyang sarili. Nakatingin sila sa amin, kitang-kita ko ang mukha nila kahit malayo. Ang mukha nila ay nakakunot, ang mga kamay ay nasa bibig. Kunwari ay gulat na gulat, kunwari ay hindi makapaniwala sa nangyari, para silang mga estatwa ng peking lungkot. Lolo Antonio, Lolo, naririnig niyo po ba ako? Sigaw ni Rico. Dumagundong ang boses niya pababa sa akin. Lolo, ang salitang iyon, dati, tuwing naririnig ko ang salitang lolo, mula kay Rico natutuwa ako, pakiramdam ko ay may isa pa akong apo. Pakiramdam ko ay iginagalang ako. Pero ngayon, habang nakahandusay ako sa sarili kong dugo, ang salitang lolo na lumabas sa bibig niya ay parang insulto. Parang dura, parang lason. Gusto kong sumagot. Gusto kong isigaw sa kanya. Huwag mo akong tawaging lolo. Walang apo na gagawa nito sa kanyang lolo. Walang taong may utang na loob ang tutulak sa nagpakain sa kanya sa bangin. Inipon ko ang lahat ng lakas ko. Gusto kong sumigaw. Gusto kong ipamukha sa kanila na alam ko ang ginawa nila, pero walang lumabas na boses sa akin. Ang lalamunan ko ay tuyo. Ang dibdib ko ay masakit. Isang mahinang unggol lang ang nakawala sa aking bibig. Mahina. Walang lakas. Parang unggol ng isang hayop na malapit ng mamatay sa sandaling iyon. Habang nakatingin ako sa mga mata ni Rico mula sa ibaba. Habang nagkukunwari siyang naghahanap ng paraan para bumaba. May nakita akong kakaiba. Isang bagay na maliit. Isang bagay na mabilis. Pero sapat na para makita ng isang matandang sanay bumasa ng tao. Isang bagay na nagpalamig sa aking dugo,
higit pa sa hangin ng bundok. Nakita ko ang tinginan nila ni Bea, isang mabilis na sulyap, wala pang isang segundo. Lumingon si Rico kay Bea, lumingon si Bea kay Rico. Nagkatinginan sila, at sa tingin iyon, nabasa ko ang lahat. Walang gulat, walang takot, walang awa, walang pagsisisi. Ang nakita ko ay tagumpay. Ang nakita ko ay ginhawa. Ang nakita ko ay ang tingin ng dalawang tao na nagtagumpay sa kanilang masamang balak. Para silang nagsasabing, nagawa natin, tapos na. Parang kidlat na bumalik sa alaala ko ang nakaraan. Bigla akong nahila pabalik sa Mindanao. Dekada 80, nasa gubat kami ng Jolo. Scout Ranger ako noon. Kapitan, naglalakad kami sa isang trail na akala namin ay ligtas, tahimik, payapa. Pero naramdaman ko na noon ang ganitong pakiramdam. Ang pakiramdam na pinapanood ka. Tumingala ako noon sa mga puno at nakita ko ang mata ng isang rebelde na nakadungaw sa amin. Bago pa pumutok ang unang baril, nakita ko ang tingin na iyon sa mata ng kalaban. Ang tingin ng isang predator na nakahuli ng biktima. Ang tingin ng isang taong naglatag ng patibong at naghihintay na lang na sumara ito. Iyon. Yun mismo ang tingin na nakita ko sa mata ni Rico at Bea ngayon. Ito ang tingin ng mga kalaban na nag-aabang sa amin sa isang ambush. Ito ang tingin ng traidor. At ngayon, pinapanood na lang nila kung paano mahulog ang kanilang biktima. Kami ni Marco ang biktima. At sila ang mga buwitre na nag-aabang na malagutan kami ng hininga. Hindi ito aksidente. Diyos ko, hindi ito aksidente. Biglang luminaw ang lahat sa isip ko. Parang puzzle na nabuo. Ang pagkadulas ni Marco kanina. Bakit siya nadulas? Dahil sa railings. Ang railings na sinandalan niya. Bakit ito bumigay? Matibay ang kahoy na iyon. Maliban na lang kung may lumuwag nito. Naalala ko kaninang umaga. Nauna sila sa amin. Nakita ko silang nakatayo doon. May hawak silang kung ano. Akala ko nagkukwentuhan lang. Iyon pala. Inihahanda na nila ang aming libingan. At ang pagtulak sa likod ko, hindi ako nadulas. Sigurado ako doon. Nakatapak ako ng maayos sa lupa. Pero naramdaman ko ang kamay. Malakas. Mabigat. 2 kamay sa likod ko. Ang kamay ni Rico. Tinulak niya ako. Hindi para iligtas, kundi para samahan ang apo ko sa kamatayan. Lahat ito ay sadya. Lahat ito ay planado. Mula sa pag-aaya nila na mag-hiking dito sa liblib na lugar, hanggang sa pagdadala nila sa amin sa bangin na ito. Ang sakit ng katawan ko ay pansamantalang nawala. Napalitan ito ng isang mas matinding sakit, ang sakit ng pagtataksil. Ang sakit ng malaman mong ang taong pinagkatiwalaan mo ay ahas pala. Ang taong pinapasok mo sa bahay mo, ang taong tinuring mong pamilya, sila pala ang papatay sa iyo. Walang utang na loob, mga walang hiya. Sa ibaba, boses yun. Boses ng tao, boses ng apo ko, parang galing sa ilalim ng lupa. Pero buhay siya. Buhay si Marco. Tulungan mo ako, ang apo ko, ang batang pinalaki ko, ang batang ipinangako ko sa mga magulang niya na aalagaan ko hanggang sa huling hininga ko. Nasa ibaba siya, nasasaktan, natatakot, at humihingi siya ng tulong sa akin. Gusto kong gumalaw, gusto kong gumapang papunta sa kanya kahit gamit ang siko ko. Kahit kaladkarin ko ang katawan ko, gusto kong hawakan ang kamay ng apo ko. Siya na lang ang pamilya ko, siya na lang ang natitira sa akin sa mundong ito. Lahat ng meron ako, lahat ng pinaghirapan ko para sa kanya. Mas malala pa dito ang pinagdaanan mo. Ang kaliwang braso ko ay nakabale, ang balikat ko ay wasak, ang mga binti ko ay manhid. Bawat subok kong gumalaw ay nagpapadilim ng paningin ko. Wala akong lakas, matanda na ako, talo ako ng grabidad. Talo ako ng sakit. At sa itaas namin, nandun pa rin sila, ang 2 taong pinagkatiwalaan namin. Hindi sila bumababa, hindi sila naghahanap ng lubid, hindi sila tumatawag sa telepono. Naghihintay lang sila. Alam ko kung ano ang hinihintay nila. Hindi sila naghihintay ng rescue. Naghihintay silang maubusan ng hininga si Marco. Naghihintay silang mamatay ako. Naghihintay silang matapos ang kanilang trabaho. Para siguraduhing matatapos ang kanilang sinimulan, para makuha na nila ang pera, para masimulan na nila ang kanilang bagong buhay sa ibabaw ng aming mga bangkay. Tinitigan ko sila mula sa ilalim ng bangin. Ang sakit ng katawan ko ay unti-unting nagbago.
Napalitan ito ng isang mas matinding pakiramdam. Galit na kayang bumuhay ng patay, hindi ako mamamatay dito. Kailangan kong magpigil, kailangan kong mag-isip. Gamitin mo ang utak mo dahil kung ipapakita ko sa kanila na alam ko ang totoo, kung sisigaw ako at mumurahin ko sila ngayon, kung ipapakita ko na malakas pa ako, baka bumaba sila dito. Baka tapusin na nila kami dito mismo gamit ang bato. Baka siguraduhin nilang hindi na kami aabutin ng bukas. Kailangan kong magpanggap. Kailangan kong maging mahina sa paningin nila. Kailangan kong laruin ang laro nila. Huminga ako ng dahan-dahan, tinitiis ang sakit. Inipon ko ang bawat patak ng lakas na natitira sa akin. Nagsimula ng gumana ang utak ng sundalo sa loob ko. Ang matandang mekaniko ay nawala na. At ang kapitan ay hindi sumusuko. Lalaban ako. Wala pong signal dito, Lolo. Kailangan kong bumaba sa main road. Kailangan kong humingi ng tulong. Tinitigan ko siya. Kitang-kita ko ang pagkukunwari sa bawat galaw niya, ang cellphone niya. Alam kong may signal dito. Bago kami umakyat, nakita ko pa siyang nag-text habang naglalakad kami. At ngayon biglang wala. Mabilis lang ako, sabi ni Rico. Babalik ako kasama ang rescue team. Bea, dito ka lang. Bantayan mo si Lolo Antonio. Huwag mong aalisin ang paningin mo sa kanya. Sige, mag-ingat ka, Rico. Bilisan mo. Sagot ni Bea na may halong peking pag-iyak. Tinakbo ni Rico ang daan pabalik sa sasakyan. Pero alam ko ang totoo. Hindi siya pupunta sa mga pulis. Hindi siya tatawag ng ambulansya. Uupo lang iyon sa loob ng kanyang sasakyan. Magpapalamig sa aircon, maninigarilyo, at hihintayin na maubusan ng oras ang apo ko. Hihintayin niyang maubusan ng dugo si Marco. Hihintayin niyang bumigay ang katawan ko. Iyon ang plano nila, ang patagalin ng oras, ang hayaan ng kalikasan na tumapos sa trabahong sinimulan nila. Lumapit sa akin si Bea. Lumuhod siya sa tabi ko. Ang ganda ng mukha niya, maamo, parang anghel. Iyon ang dahilan kung bakit nahulog ang loob ng apo ko sa kanya. Pero ngayon, sa malapitan, nakikita ko na ang demonyo sa likod ng maamong mukha na iyon. Hinawakan niya ang balikat ko sa parte kung saan wala akong sugat. Huwag po kayong gumalaw, Lolo, bulong niya. Ang boses niya ay malambing, pero ang hawak niya ay mahigpit. Magpahinga lang po kayo, parating na ang tulong. Sinubukan kong umangat. Sinubukan kong tignan kung nasaan si Marco. Pero diniinan ni Bea ang hawak niya sa balikat ko, muli. Pero alam ko ang pakiramdam ng pagpigil. Hindi niya ako inaalo. Pinipigilan niya ako. Pinipigilan niya akong makalapit sa apo ko. Pinipigilan niya akong makagawa ng paraan para maisalba si Marco. Bea, tawag ko sa kanya. Si Marco, puntahan mo si Marco. Bea, hindi po kaya Lolo. Hintayin, iyon ang salitang paulit-ulit niyang sinasabi. Hintayin, isang bagay ang pumasok sa isip ko. Ipinagmalaki niya sa akin na kumuha siya ng life insurance. Para daw, kapag nagpakasal sila ay may seguridad. 50 milyong piso, iyon ang halaga ng coverage. At si Bea ang nag-iisang beneficiary. Pero ngayon, sabi ko ang insurance. Ang batang pinalaki ko mula sa lampin, ang halaga lang pala niya sa babaeng ito ay pera. Naiinip. Ang sakit na naramdaman ko sa katawan ay wala kumpara sa sakit na naramdaman ko sa puso ko. Para sa apo ko, na nagmahal ng totoo. Pero ang minahal niya ay isang ahas. Hindi pwedeng manalo ang kasamaan. Wala nang garalgal sa boses ko. Wala nang pakiusap. Kinamit ko ang boses na matagal ko nang itinago. Ang boses ng isang opisyal. Gaano katagal niyo nang pinaplano ito ni Rico? Nanlaki ang mga mata niya. Ano po? Ano pong sinasabi niyo, Lolo? Nahihibang na po ata kayo dahil sa tama ng ulo niyo. Wala akong tama sa ulo, Bea, sabi ko ng diretsyo. Nakita ko kayo kanina, namutla siya. Ang maskara ng pag-aalala ay unti-unting nababasag. Hindi totoo yan. Bulong niya. At naramdaman ko ang kamay ni Rico sa likod ko, patuloy ko. Tinulak niya ako. Nakita ko ang tinginan niyo. Alam ko ang tungkol sa insurance. 50 milyong piso. Yan ba ang presyo ng buhay ng apo ko? Tumayo siya. Sino ka ba talaga? Tanong niya. Ang boses niya ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit na nabisto siya. Isa ka lang mekaniko, tumawa ako ng mahina, isang tawang mapait.
Mekaniko, pinilit kong iangat ang ulo ko pero bago ako humawak ng liyabe, iha, tinitigan ko siya ng matalim. Scout Ranger ako, Captain Antonio Reyes, 20 years sa serbisyo. Lumaban ako sa mga lugar na sa balita mo lang naririnig. Jolo, Basilan, Marawi. Nakaharap ko ang mga demonyo na mas masahol pa sa inyo. Natahimik siya, parang may pumara sa lalamunan niya. Akala niyo ba maloloko niyo ako sa mga peking luha niyo? Akala niyo ba hindi ko mapapansin ang mga galaw niyo? Ang no signal? Ang hihintayin ng rescue? Alam ko ang laro niyo. Tumigil ka, sigaw niya. Bakit ba yan Tanong ko. Ibinigay niya ang lahat sa iyo. Gusto kong marinig mula sa bibig niya. Iniisip niya na mamamatay na rin naman ako, kaya ibinaba niya ang kanyang maskara ay hindi mukha ng tao. Pero kami lang. Dahil sigurado siyang hindi na ako aabutin ng bukas ng umaga, dahil sigurado siyang mauubusan na ng dugo si Marco. Nagpasya siyang magsalita. Bakit? Ulit niya sa tanong ko. Tumawa siya, isang tawang walang saya. Tatanungin mo ako kung bakit? Dahil nakakasawa na lolo. Nakakasawa na. Tinuro niya ang bangin kung saan nahulog si Marco. Ang apo mo? Napaka-boring niya, alam mo ba yon? Walang ambisyon. Gusto lang niyang manatili dito sa probinsya. Mag-ayos ng sasakyan, magpatakbo ng talyer, magkaroon ng simpleng pamilya, simpleng bahay, simpleng buhay. Lumapit siya sa akin. Nakatayo siya sa itaas ko habang ako ay nakahandusay. Pakiramdam niya ay siya ang hari, siya ang Diyos sa sitwasyong ito. Pero ako, iba ako, may pangarap ako. Gusto kong tumira sa Maynila, sa kondo, sa BGC. Gusto kong mag-travel sa Europe. Gusto ko ng magagandang damit, magagandang sasakyan. At hindi ko makukuha yon sa kakarampot na kita ng talyer nyo. Napapikit ako sa galit. Ang apo ko, ang mabait at masipag na si Marco, ang kasalanan lang pala niya ay ang pagiging simple, ang pagiging kontento. Si Rico, pagpapatuloy niya. Ang mga mata niya ay kuminang ng banggitin ang pangalan ng lalaking iyon. Si Rico, pareho kami ng pananaw. May diskarte siya, may plano siya. Kailangan lang namin ng puhunan, kapital. At yun ang ibibigay ni Marco sa amin. 50 milyong piso, sabi ko. Oo, 50 milyong piso, sagot niya na parang nanalo sa loto. Isipin mo, lolo, maliit na halaga lang yon sa insurance company. Pero sa amin, buhay ang kapalit nun. Bagong simula. Buhay ng tao ang kapalit nun, Bea, marin kong sabi. Buhay ng taong nagmahal sa'yo. Nagkibit balikat lang siya. Walang konsensya. Mamamatay din naman tayong lahat. Pinaaga lang namin ang kay Marco. At saka hindi naman siya maghihirap. Mabilis lang to. Ilang oras na lang tapos na. Tumingin siya sa akin ng may panghahamak. At ikaw, lolo, kasalanan mo rin to kung hindi ka sumama, kung hindi ka nagpakabayani kanina. Sana buhay ka pa. Sana nasa bahay ka na lang nagpapakain ng manok. Pero dahil nakita mo ang nangyari, dahil alam mo na ang totoo, pasensyahan na lang tayo. Papatayin niyo ako? Tanong ko. Aksidente ang tawag doon, ngiti niya. Isang trahedya. Lolo, sinubukang iligtas ang apo, nahulog din sa bangin. Napaka-heroic. Siguradong maraming iiyak sa libing niyo. Baka ma-feature pa kayo sa balita. Napakuyom ang kamao ko. Ang dugo sa ugat ko ay kumukulo. Gusto ko siyang saktan. Gusto ko siyang turuan ng leksyon. Pero kailangan kong maging mahinahon. Ito ang turo ng Scout Ranger. Discipline over emotion. Disiplina bago emosyon. Kailangan kong paaminin siya ng husto. Kailangan kong marinig ang lahat. At paano kung mabuhay si Marco? Tanong ko. Hindi siya mabubuhay, sagot niya ng mabilis. Rinig mo ba? Tahimik na siya. Pakawala na siyang malay. At kapag bumalik si Rico, kung humihinga pa siya, kami na mismo ang tatapos. Doon niya sinabi ang kailangan kong marinig, ang intensyon, ang plano. Hindi lang nila hinayaang mangyari. Talagang papatayin nila kami. Wala kang puso, Bea, sabi ko. Wala kang utang na loob. Ang utang na loob ay para sa mga mahihirap lang, sagot niya. Ang kailangan ko ay pera. At nakuha ko na yon. Tumingala siya sa langit. Palubog na ang araw. Malapit na dumating si Rico. Magpahinga ka na, lolo. Malapit na ang katapusan niyo. Hindi niya alam kung gaano siya kamali. Akala niya tapos na ang laro. Pero hindi niya alam, hawak ko pa ang baraha. At sa bulsa ng jacket ko,
Nandoon ang susi ng kanilang pagbagsak. Pinikit ko ang mata ko at nagdasal, Panginoon, bigyan niyo pa ako ng lakas. Bigyan niyo ng lakas si Marco dahil ngayong gabi, ipapakita ko sa kanila ang bagsik ng isang lolo na ipinagtatanggol ang kanyang pamilya. Ang tunog ng mga yabag sa lupa. Iyon ang narinig ko, mabibigat na yabag. Hindi ito ang yabag ng isang taong tumakbo ng mabilis para humingi ng tulong. Ito ay ang lakad ng isang taong nag-aaksaya ng oras. Bumalik si Rico. Wala pang 10 minuto ang nakalilipas. Imposible. Ang sabi niya ay aabutin ng 1 oras. Pero heto siya. Nakatayo sa harapan ko. Hindi man lang pinawisan. Hindi man lang hiningal. Lolo Antonio, sabi niya. Ang boses niya ay kunwaring malungkot. Pasensya na po, sarado ang kalsada sa baba. May landslide daw, sabi ng nakasalubong ko. Mukhang matatagalan tayo bago makakuha ng tulong. Tinitigan ko siya. Ang kasinungalingan ay tumutulo sa bibig niya parang lason. Landslide? Tanong ko. Walang landslide, Rico. Walang saradong kalsada. At lalong walang tulong na darating dahil hindi ka naman talaga umalis para tumawag ng rescue. Nagpahangin ka lang sa kanto para patagalin ang oras. Nagbago ang mukha ni Rico. Ang kulit niyo talaga, Lolo, sabi niya. Huwag mo akong lokohin. Pinilit kong bumangon kahit na sumisigaw sa sakit ang aking balikat. Alam ko ang ginawa niyo. Tinulak mo ako. Naramdaman ko ang kamay mo sa likod ko. At bago yun, niluwagan niyo ang railings. Planado ang lahat para makuha niyo ang 50 milyong piso. Natahimik si Rico. Tumingin siya kay Bea. Isang nakakapanindig balahibong ngiti ang gumuhit sa labi niya. Matalino, sabi niya. Matalino ka pala talaga, Tandang Antonio. Baka sakaling hinayaan ka naming mabuhay. Baka pinalabas na lang namin na nadulas ka. Lumapit siya sa akin. Pero dahil masyado kang madaldal, wala na kaming choice. Anong gagawin mo? Tanong ko. Papatayin mo ako dito? Sino ang makakakita? Bigla siyang kumilos. Isang malakas na sipa ang tumama sa aking tagiliran. Aray! Napasigaw ako. Pakiramdam ko ay nabali ang isa ko pang tadyang. Rico, tama na, sigaw ni Bea. Pero hindi siya lumapit para pigilan ng lalaki. Nakatayo lang siya. Hinawakan niya ang buhok ko at inangat ang mukha ko. Makinig ka, tanda, bulong niya. Wala kang magagawa, tinuro niya ang bangin. O baka tulungan pa namin siyang mahulog. At ikaw ang magiging saksi na hindi makakapagsalita. Dahil isusunod ka namin, isang malungkot na aksidente ang sasabihin namin sa pulis na nagpanik ka, inatake ka sa puso. Tinuraan niya ako sa mukha. Tumayo siya at nagpagpag ng kamay. Bea, utos niya, kung hindi pa, tapusin na natin na to. Pero ang isip ko ay malinaw na malinaw. Akala ni Rico ay nanalo na siya dahil malakas siya, dahil bata siya, dahil marahas siya. Pero nakalimutan niya ang isang bagay. Pinunasan ko ang dugo sa labi ko. Lumingon siya. Ano? Gusto mo pa ng isa? Gusto ko lang sabihin sa iyo, sabi ko, habang nakatingin sa mata niya, na malaking pagkakamali ang ginawa mo. Tumawa lang siya ng malakas. Isang tawang puno ng kayabangan, hindi niya alam. Hindi niya alam na ang orasan ay tumatakbo na at hindi pabor sa kanya. Pagkakamali? Tumawa si Rico habang naglalakad pabalik sa akin. Ang pagkakamali ay ang pagsama mo dito, tanda. Akmang sisipain niya ako ulit. Pero sa pagkakataong ito, hindi ako kumurap. Tingnan mo nga tong matandang to, nagpapatawa pa bago mamatay. Dahan-dahan. Kahit nanginginig ang kamay ko sa sakit, ipinasok ko ang aking kamay sa loob ng aking jacket. Sa lihim na bulsa na tinahi ko mismo para sa mga ganitong pagkakataon. May baril ka ba, Lolo? Pangaasar ni Rico. Ilalabas mo ba ang anting-anting mo? Hinugot ko ang bagay na nasa bulsa ko. Hindi ito baril. Hindi ito patalim. Ito ay isang telepono. Pero hindi ito ang mga smartphone na ginagamit ng mga kabataan ngayon na puro salamin at touchscreen. Ito ay malaki. Mukhang galing pa sa panahon ng Jurassic. Ano yan? Walkie-talkie ng security guard? Pangungutya niya. Sabi ko naman sa iyo, walang signal dito. Hindi ito ordinaryong telepono, Rico. Sabi ko ng mahinahon, pindot. Isang pindot lang sa pulang buton sa gilid at pagkatapos ay isang matinis na tunog. Anong ginagawa mo? Tanong ni Bea. Lumapit siya ng kaunti. May takot sa boses niya. Sabi mo walang signal ang globe at smart dito. Paliwanag ko habang nakasandal sa bato. Tama ka, wala nga.
Pero ang teleponong ito, hindi ito gumagamit ng cell tower. Nakikita mo ang langit? Sa satellite ito kumukuha ng signal sa mga mata sa kalawakan. Tumingin ako kay Rico. Nawala ang ngisi sa labi niya. Nakakonekta ang teleponong ito sa opisina ng isang matalik kong kaibigan, patuloy ko. Si Jaime, kilala mo ba siya, Bea? Nabanggit ko na siya kay Marco dati. Si General Jaime Santos, ang may-ari ng pinakamalaking security firm sa Maynila at dating commander ko sa Scout Ranger. Nananakot ka lang, sabi ni Rico, pero umaatras na siya. Ang pulang buton na pinindot ko, tinaas ko ang telepono. Emergency beacon ang tawag dyan. Sa sandaling umilaw yan, alam na ng satellite kung nasaan ako. Exact GPS coordinates, latitude, longitude, kahit saang lupalup tayo ng mundo. Tumingin ako sa kanilang dalawa. Alam na ni General Jaime na nasa panganib ako, at alam mo ba kung anong ginagawa ni Jaime kapag nasa panganib ang kumpare niya? Ngumiti ako, isang ngiti ng lobo. Nagpapadala siya ng mga taong hindi kasing bait ko, mga taong hindi nagtatanong, sila ay darating lula ng helicopter, at hindi sila magdadala ng posas, magdadala sila ng mga sandata. Namutla si Bea. Rico, totoo ba yun? Tanong niya. Hinawakan niya ang braso ng lalaki. Umalis na tayo, Rico, natatakot ako. Niloloko lang tayo niyan. Sigaw ni Rico, pero halata sa boses niya ang panginginig. Laruan lang yan. Walang ganyang telepono. Subukan mo, hamon ko. Kunin mo sa akin, basagin mo, pero huli na ang lahat. Naisend na ang signal, parating na sila. Sa totoo lang, parating na ang tulong, pero dinagdagan ko ang kwento tungkol sa mga sandata para takutin sila. Para guluhin ang isip nila, ang takot ay isang mabisang sandata. Kapag takot ang kalaban, nagkakamali sila. Hindi sila nakakapag-isip ng maayos at iyon ang kailangan ko, oras. Oras para mabuhay si Marco. Patayin na natin siya! Biglang sigaw ni Rico. Patayin na natin siya at umalis na tayo dito bago sila dumating. Akala ko ay aatras na sila. Pero mali ako. Ang takot ay nagtulak kay Rico na maging desperado. Mas delikado ang taong desperado. Lumapit siya sa akin na may hawak na malaking bato. Huli na ang lahat para sa iyo, tanda. Nakita ko ang kamatayan sa mga mata ni Rico. Handa na niyang ibagsak ang bato sa ulo ko. Wala na silang plano na palabasin itong aksidente. Gusto na lang nilang tumakas. At para makatakas, kailangan nilang iligpit ang mga saksi. Rico, huwag! Sigaw ni Bea. Paano kung totoo? Paano kung may parating na? Kaya nga kailangan nating bilisan. Sigaw pabalik ni Rico. Ito na. Ito na ang oras para sa aking planong B, ang aking huling baraha. Hindi ako praning Rico, sabi ko nang malakas. Ako ay handa. Mabilis kong pinindot ang isa pang sequence sa keypad ng telepono. 1, 2, 3. Biglang umalingaw-ngaw ang isang napakalakas na tunog mula sa speaker ng telepono. Wee-woo! 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 Napakalakas nito. Masakit sa tenga. Parang sirinang nakadikit mismo sa iyong ulo. Nagulat si Rico. Nabitawan niya ang bato. Napahawak siya sa kanyang tenga. Ano yan? Patayin mo yan! Sigaw niya. Hindi ko mapapatay yan. Sigaw ko pabalik para marinig ako sa ingay. Iyan ay distress signal. Naka-broadcast diyan sa frequency ng lahat ng pulis at radyo sa Benguet. Lahat ng patrol car, lahat ng istasyon ng pulis sa radius na 20 kilometro. Naririnig nila ang tunog na yan. Ano? Nanlaki ang mata ni Rico. At hindi lang iyan. Pagpapatuloy ko. Bago tayo umakyat dito kaninang umaga, dumaan ako sa munisipyo. Kinausap ko si Sargento Reyes. Ang sabi ko sa kanya, Sargento, aakyat kami sa bangin. Kung hindi ako tumawag sa iyo ng 12:00 ng tanghali, ibig sabihin may nangyaring masama. Umakyat ka at hanapin mo kami. Tumingin ako sa aking relo. 12:15 na, Rico. Alam mo ba kung nasaan na si Sargento Reyes ngayon? Tumingin si Rico sa daan pababa. Tumingin siya kay Bea. Ang kayabangan niya ay tuluyan ng gumuho. Napalitan ito ng purong panik. Rico! Umiiyak na si Bea. Sabi mo safe, sabi mo walang makakaalam. Ayoko makulong, Rico. Ayoko. Tumahimik ka, sigaw ni Rico. Pero siya man ay nanginginig na. Ang tunog ng sirena mula sa telepono ko ay patuloy sa pag-ingay. Wee-woo! Wee-woo! Bawat segundo ay parang martilyo na pumupukpok sa dibdib nila.
May naririnig ako, sabi ni Bea. Rico, may sasakyan. Sa di kalayuan, sa baba ng bundok, narinig namin ang tunog ng totoong sirena. Mahina pa pero palakas ng palakas. Iba ito sa tunog ng telepono ko. Ito ay tunog ng paparating na hustisya. Pulis, sigaw ni Bea. Nandyan na sila. Tumingin sa akin si Rico. Puno ng puot, puno ng pagsisisi. Tandang walang hiya ka, sumpa niya. Takbo! Sigaw ni Rico kay Bea. Hinila niya ang babae. Iwan na natin sila. Nagkukumahog silang tumakbo papunta sa kanilang sasakyan. Nadapa pa si Bea dahil sa takot pero hinila siya patayo ni Rico. Iniwan nila kami, tulad ng plano nila, pero hindi dahil nanalo sila, kundi dahil natalo sila sa sarili nilang laro. Nakahinga ako ng maluwag. Pinatay ko ang sirena sa telepono. Katahimikan. Muli ay katahimikan. Marco! Sigaw ko pababa sa bangin. Marco! Parating na ang tulong. Kumapit ka lang. Lolo! Narinig ko ang sagot niya mahina, pero buhay. Hindi dahil sa sakit ng katawan, kundi dahil sa pasasalamat. Ang pagiging paranoid ko, ang pagiging maingat ko na laging pinagtatawanan ng iba. Iyon ang nagligtas sa amin ngayon. Sabi nila, ang matatanda daw ay makukulit. Ang mga mata namin ay nakakita na ng mga bagay na hindi pa nila nakikita. At ang paghahanda ay hindi kabaliwan. Ito ay pagmamahal. Wala pang 5 minuto. Dumating na sila. Isang puting patrol car ang humarurot paakyat sa trail. Huminto ito ng papreno sa harap ko. Bumukas ang pinto at lumabas si Sargento Reyes. Bata pa siya, anak ng kumpare ko sa bayan, pero magaling na pulis. May kasama siyang 2 pang pulis. Diyos ko po, anong nangyari sa inyo? Huwag ako, sabi ko sabay turo sa bangin. Ang apo ko, agad na kumilos ang mga pulis, kumuha sila ng lubid. Reyes, tawag ko habang ginagamot ng medic ang sugat ko. Sina Rico at Bea, tumakas sila gamit ang itim na pickup pababa ng bundok. Huwag kayong mag-alala, Lolo, sagot ni Reyes habang nagsasalita sa radyo. Naglagay na kami ng checkpoint sa labasan, wala silang kawala. Huli na sila sa akto. Napanood ko kung paano nila inahon si Marco. Ang binti niya ay nakabale sa hindi magandang posisyon. Lolo, bulong niya nang isakay siya sa ambulansya. Hinawakan niya ang kamay ko. Lolo! Dinala kami sa ospital ng probinsya. Mabilis ang mga pangyayari. Habang nakahiga ako sa kama ng ospital, narinig ko ang isang tunog na pamilyar sa akin. Tunog ng ilisi. Lumakas ang hangin sa labas ng bintana ng ospital. Isang helicopter ang lumapag sa helipad. Bumukas ang pinto ng kwarto ko. Pumasok ang isang lalaki. Matangkad, puti na ang buhok pero tuwid pa rin ang tayo. Nakasuot ng barong Tagalog pero ang lakad ay parang nasa kampo militar pa rin. Si General Jaime Santos. Pinindot mo ang buton. Kinailangan sagot ko habang nakangiti ng mapait. Pasensya na sa abala. Nabalitaan ko na ang lahat. Umiiyak. Ang recorded na tawag mo sa emergency beacon, na-record lahat ng usapan niyo kanina. Malinaw na ebidensya. Tumango ako. Mabuti naman. Tanong ni Jaime, ang boses niya ay seryoso. Alam ko ang ibig niyang sabihin, kaya niyang palutangin ang mga taong iyon sa ilog ng Pasig kung gugustuhin ko. Umiling ako. Gusto kong makita ng apo ko na gumagana ang hustisya. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang nurse, tulak ang wheelchair. Sakay nito si Marco. May semento na ang binti. Lolo, patawarin niyo ako, Lolo, iyak ni Marco. Ang tanga ko, naniwala ako sa kanila. Muntik na kayong gumamatay dahil sa akin. Hinaplos ko ang likod niya. Wala kang kasalanan, anak. Nagmahal ka lang. Sila ang may kasalanan dahil sinamantala nila ang kabutihan mo. Tumingin si Marco kay Jaime. Kayo po ba si General Santos? Tumango si Jaime. Ako nga, hiho, ang kaibigan ng astig mong lolo. Tumingin sa akin si Marco. Ang mga mata niya ay puno ng paghanga at pagtatanong. Lolo, sabi niya, yung ginawa mo sa bundok, yung paghahanda mo, yung tapang mo. Gusto ko ring matutunan yun. Ayoko na maging biktima. Turuan mo ako, Lolo. Ngumiti ako. Tumingin ako kay Jaime. Tumango ang general. Sige apo, sabi ko. Paggaling mo, sisimulan natin ang training. Hindi para manakit, kundi para protektahan ang pamilya. Para sa susunod na may magtangkang manloko sa atin, malalaman nila kung sino ang binabangga nila. Sa labas ng bintana, lumulubog na ang araw. Kulay kahel ang langit. Tapos na ang bangungot. Ligtas ang apo ko. At ang mga demonyo ay nasa kulungan na.
Ito ang kwento ng isang lolo, isang mekaniko, isang sundalo, na handang gawin ang lahat para sa kanyang pamilya. Lumipas ang 6 na buwan mula nang mangyari ang trahedya sa bangin ng Benguet. 6 na buwan na puno ng puyat, pagod at mga araw sa loob ng korte. Ngayong araw, sa wakas, ay narinig na namin ang hatol. Nagkasala. Iyan ang salitang binitiwan ng hurado para kina Rico at Bea. Guilty sa salang attempted murder, insurance fraud at conspiracy. Dahil sa bigat ng kanilang ginawa, haharap sila sa 40 hanggang 60 taon sa loob ng kulungan ng bilibid. Habang binabasa ang hatol, nakaupo ako sa likuran ng korte. Pinagmamasdan ko ang aking apo na si Marco. Nakatayo siya ng tuwid. Wala nang cast sa kanyang binti. Magaling na ang kanyang mga sugat sa labas, pero alam ko ang sugat sa kanyang puso ay naroon pa rin. Paglabas namin ng korte, sinalubong kami ng mainit na sikat ng araw. Kasama namin si Jaime, ang kumpare kong tumulong sa amin gamit ang kanyang helicopter at mga koneksyon. Pare, tapos na, sabi ni Jaime habang tinatapik ang balikat ko. Nakamit na ang katarungan. Gusto niyo bang uminom muna tayo kahit kape lang sa kanto? Ngumiti ako at tumango. Salamat pare, salamat sa lahat. Pagdating namin sa bahay noong hapong iyon, naupo kami ni Marco sa beranda. Tahimik ang paligid. Ang tanging naririnig lang ay ang huni ng mga kuliglig at ang malayo na tunog ng mga sasakyan. Matagal bago nagsalita si Marco. Nakatingin lang siya sa kanyang mga kamay na marami ng peklat mula sa pagtatrabaho sa talyer. Lolo Antonio, panimula niya, basag ang kanyang boses. Patawarin niyo po ako. Tumingin ako sa kanya. Bakit ka humihingi ng tawad, anak? Dahil naging bulag ako, sagot niya. May luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Naging bulag ako sa pag-ibig. Pinagkatiwalaan ko ang maling tao. Muntik na tayong mamatay dahil sa akin. Muntik na kayong mawala sa akin dahil sa katangahan ko. Hinawakan ko ang kanyang balikat. Marco, makinig ka sa akin. Hindi kasalanan ang magmahal, hindi kasalanan ang magtiwala. Ang may kasalanan ay ang mga taong nanakit at nanloko sa kabutihan ng puso mo. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Umiling si Marco. Pero lolo, iba po kayo. Alam nyo na agad. Handa po kayo. Noong nasa bangin tayo, kahit tuguan na kayo, kalmado pa rin kayo. May plano kayo. May backup plan pa kayo. Samantalang ako ay walang magawa. Tumingala siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Lolo, turuan niyo po ako. Turuan niyo po ako ng lahat ng alam niyo. Paano magbasa ng tao? Paano malaman kung may masamang balak ang kaharap mo? Paano maging laging handa? Gusto ko pong matutunan ang lahat ng ginagawa niyo noong kayo ay nasa Scout Ranger pa. Natahimik ako ng matagal. Pinag-isipan ko ang kanyang healing. Ang mundong pinanggalingan ko ay mundong puno ng panganib, mundong puno ng paghihinala. Ayaw ko sanang pumasok ang apo ko sa ganoong klaseng buhay. Gusto ko lang siyang maging masaya sa simpleng buhay. Pero naintindihan ko siya. Ang mundong ito ay hindi laging mabait at ang kaalaman ay isang kalasag. Sige Marco, sabi ko sa kanya, tuturuan kita. Pero may isang kondisyon ako. Isang mahalagang kondisyon na hindi mo dapat kalimutan habang buhay. Ano po iyon, Lolo? Tanong niya. Gagamitin mo ang lakas at kasanayang ituturo ko para protektahan ang pamilya. Gagamitin mo ito para iligtas ang mga taong mahina. Hindi mo ito gagamitin para manakit. Hindi mo ito gagamitin para maghiganti. Hindi mo ito gagamitin para maging masama. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata. Ang layunin ng pagiging handa ay hindi para maghanap ng gulo. Ang layunin nito ay para masiguradong makakauwi tayo ng buhay sa ating pamilya bawat gabi. Maliwanag ba, Marco? Maliwanag po, Lolo, sagot niya ng may paggalang. Pangako po. Simula noon, nagbago ang aming routine. Sa umaga, nag-aayos kami ng mga makina sa talyer. Itinuturo ko sa kanya ang tungkol sa mga piston, crankshaft at gear. Dahil ang disiplina ay nagsisimula sa pag-unawa kung paano gumagalaw ang mga bagay-bagay. Pero sa hapon, matapos ang trabaho, nagsisimula na ang ibang klase ng pag-aaral. Itinuturo ko sa kanya ang pagmamasid, ang pagpansin sa maliliit na detalye, ang tono ng boses, ang galaw ng mga mata, ang mga maliliit na senyales na ang isang tao ay nagsisinungaling.
Minsan, nagpupunta kami sa bayan. Uupo kami sa isang bench sa parke. Marco, sasabihin ko sa kanya, tignan mo ang lalaking iyon na nakaupo sa kanto. Ano ang napapansin mo sa kanya? Susuriin ni Marco ang tao. Mukhang balisa po siya, lolo. Panay ang tingin niya sa paligid, hawak niya ng mahigpit ang kanyang bag. Tama, sasabihin ko. Laging magmasid. Huwag maging prening pero maging mulat. Be aware, not paranoid. Ito ang pamanang iniwan ko sa kanya, ang pamanang higit pa sa talyer or sa maliit naming bahay. Ang pamana ng karunungan at katatagan. Lumipas ang 2 taon. Isang gabi, habang magkasama kaming nag-aayos ng isang lumang jeepney sa talyer, may lumapit na 3 lalaki. Mukha silang mga tambay na naghahanap ng gulo, may dala silang mga patalim. "Nasaan ang pera nyo?" sigaw ng isa. "Ibigay nyo ang kinita nyo ngayong araw kung ayaw nyong masaktan." Tumayo ako ng dahan-dahan, pero bago pa ako makagawa ng hakbang, humarang na si Marco sa harap ko. Nakita ko ang kanyang tindig. Hindi siya nanginginig. Ang kanyang mga paa ay matatag ang pagkakatapak sa semento. Ang kanyang mga kamay ay handa pero hindi nakakuyom ng galit. Kalmado siya. Eksakto tulad ng itinuro ko. "Mga kapatid," boses ni Marco, malalim at puno ng otoridad. "Huwag na tayong gumawa ng gulo. Umalis na kayo habang wala pang nasasaktan. Nakatawag na kami ng pulis." "Anong pulis? Niloloko mo ba kami?" Akmang lulundag ang isa. Pero sa isang mabilis na galaw na hindi man lang nagamit ang dahas, kinuha ni Marco ang isang bakal na liyabe at itinutok ito sa isang pressure point ng lalaki. Hindi niya sinaktan pero ipinakita niya na kaya niyang tapusin ang laban sa isang saglit. Ang mga lalaki nang maramdaman ang kakaibang aura ni Marco, ang aura ng isang taong alam ang kanyang ginagawa, ay biglang natakot. Nang marinig nila ang tunog ng sirena sa malayo, mabilis silang nagpulasan at tumakbo. Binalik ni Marco ang liyabe sa toolbox. Tumingin siya sa akin at ngumiti. "Salamat po, lolo," sabi niya. "Dahil sa inyo, hindi na ako natatakot." Niyakap ko ang aking apo. Ramdam ko ang tibay ng kanyang dibdib. "Masaya ko para sa iyo, Marco. Pulong ko, handa ka na." Habang papalubog ang araw sa abot tanaw, pumalik kami sa pag-aayos ng makina. Ang talyer namin ay puno ng amoy ng langis at gasolina. Para sa iba ito ay trabaho lang, pero para sa amin ito ay buhay. Dito sa munting talyer na ito, naipasa ang isang mahalagang aral, na ang tunay na lakas ng isang lalaki ay hindi nasusukat sa kung gaano karami ang kaya niyang saktan, kundi sa kung gaano karami ang kaya niyang protektahan. Ako si Antonio Reyes, isang mekaniko, isang scout ranger, isang lolo, at ang aking kwento ay hindi tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pamilya, tungkol sa pagiging handa, at tungkol sa pag-ibig na mas matatag pa sa anumang bakal. Maging handa po tayo lagi, mga kababayan, dahil ang kaligtasan ng ating pamilya ay nasa ating mga kamay. Salamat po sa pakikinig sa aking kwento. Hanggang sa muli.